nating panahon ngayon, palaisipan kung bakit meron pa ring mga kulto na ang mga miyembro sobra ang paniniwala at tiwala sa kanilang mga pinuno. Hawak ng mga ito ang kanilang puso't isipan. Walang sasawaying utos sa ngalan ng pananampalataya. Malaking palaisipan para sa mga tiga-barangay 178 sa Camarin, Caloocan ang bahay na ito. Sa tuwing sasapit daw kasi ang gabi, may namamataan silang mga bata at menor de edad na sabay-sabay pumapasok rito kahit na hindi naman talaga sila doon nakatira. Pagkatapos nito, sunod daw silang makakarinig ng nakakakilabot na pagsigaw ng isang lalaki na parang sumasailalim sa isang ritual. Tutulungin tayo! Magsasama tayo habang buhay! Naririnig namin niya, sumisigaw siya eh. Okay naman yung sigaw minsan, kaya lang sigaw-sigaw pa. Siyempre, dapat pinatingnan yung baka may sayang. Ngunit ni isa raw sa mga kapitbahay o sa mga nakakasaksi, walang naglakas loob na alamin kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng bahay. Hanggang nitong nakaraang linggo, sinugod ito ng mga pulis. Sa gate pa lang, kapansin-pansin ang kakaibang logo na 7 Seals. Dito, unan, kumot, nabutan namin dito, na napagalaman namin na dito pala natutulog tabi-tabi yung mga bata. Pagpasok naman sa bakuran, makikitang nakaukit sa pader ang mga salitang justice, faithfulness, honesty, loyalty, righteousness, fairness, at truthfulness. Tumambad din sa mga pulis ang tila maliit na altar. Nakakita sila rito ng isang tumpok ng filter ng sigarilyo. Dahil sa mga ebidensyang ito at base na rin sa investigasyon ng mga pulis, suspetsa nila ang bahay na ito pugad di umano ng isang kulto. Ang mga na-rescue nilang 8 bata na may edad 12 hanggang 15 anyos, nirecruit daw para sumapi rito. Sabi dito sa Biblia, unto thy soul, O Lord, shall I lift my soul. Sang-ayon din po sa mga magulang ng mga bata, nagtataka sila bakit yung mga anak nila parang nahipnotismo. Na parang ang pagmamahal nila nawala sa kanilang mga magulang na napunta kay na tinuturan nilang parang magulang na rin nila. Isa sa mga batang na-rescue, ang 14 anyos na anak ni Aling Marian. Hindi niya tunay na pangalan. Ayon kay Aling Marian, kung dati may mga gabing hindi raw talaga nakakauwi sa kanilang bahay ang kanyang anak. Ngayon, bumilang na ng 3 linggo pero hindi pa rin niya matagpuan ang kanyang anak. At sa kanyang paghahanap at pagtatanong-tanong, itinuro siya sa bahay na ito. May nag-report po kasi sa akin, ate, saan ka pupunta? Hinahanap mo ba si sabi niya. Ate, diyan mo sila matatagpuan sa bahay na yan. Sa ngayon, sabi nung nagsabi sa akin, hindi mo siya makikita kasi tulog sila sa araw. Sa gabi, mga alas 6 sila nakaparada dyan sa harap ng bahay na yan. Para mapasok ang bahay, ipinablotter niya ang may-ari. Kwento naman ng anak ni Aling Marian at ng ilang batang na-rescue, ang sister raw sa bahay na kanilang tinutuluyan. Inuutusan sila ng kung tawagin nila ay leader na mga lakal ng basura o hindi kaya magnakaw. Ang mga kikitain mula sa mga maibibentang basura o sa pagnanakaw, ipinambibili nila ng bigas at ulam at dinadala ito sa bahay ng kanilang leader. Pagkatapos, riritwalan daw sila at tuturuan
ng magandang asal. Ang may-ari ng bahay at sinasabing pinuno ng kulto, ang 48 anyos na si Ben, hindi niya tunay na pangalan. Kung anong ginagawa nyo sa bibig, ilantad kayo sa liwanag. Akala nyo, ito na nga eh. Amen! Oh. Praise God! Praise God! Ayon po sa aming impormasyon, yung mga bata ay kusang pumunta sa kanya. At ito naman siya nga daw po yung presidente ng kanyang bagong relihiyon, nadodoktrinahan niya yung mga bata. Solo siyang naninirahan dito, walang asawa at anak. Nakahanap daw siya ng pamilya sa piling ng mga bata. Madali raw silang nahikayat ni Ben na sumama at tumira sa kanyang bahay. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, dating sundalo raw si Ben. Pwede natin kasuhan si ng Republic Act 7610, that is child abuse, exploitation. Sa exploitation, yung mga inutusan siya na po ng mga hindi dapat gawin ng isang bata. Ayon naman sa kanyang kamag-anak, Yun nung marami mga bata na nandito, yun kinupkup niya. Pinapakain niya rito kung anong pagkain meron. Pag wala siyang pagkain, doon siya sa amin sa bahay kakain. Pinishare naman niya, pero hindi naman siya nagsasabing umanib kaya dito sa paniniwala ko. Sarili lang niya. Ewan ko sa mga bata, kasi ang alam ko sa mga bata, tinuturuan lang niya magbasa ng mga Bible. Kahit ano kayo, just like a sleeper. Yung iba, hindi siya na naiintindihan doon. Sabihin ng iba, sira ulo yata to, warsyak to. Sa kami, nakakaunawa kami, naiintindihan namin siya. ang mga batang na-rescue, dinala ng pulis at barangay officials sa DSWD. Ito yung mga sitwasyon ng mga bata, iba-iba eh. Meron broken family, meron napagalitan, walang nagre-reprimand or walang pumipigil sa kanila, yung ganon. Kaya mas gusto nila doon kasi mas malaya sila. Importante kasi na nararamdaman nila na meron silang nauuwi ang sense of home. So maaaring itong mga kabataan na ito, umuwi sila sa bahay pero wala talagang karanasan ng home or ng family. Aminado si Aling Marian na walan siya ng panahon para sa kanyang anak dahil abala raw siya sa paglalabada. Pero dahil sa nangyari, pagsusumikapan daw niyang tutukan ang kanyang anak at hindi na hahayaang mawala pa itong muli. Uuwi po ako ng maaga, hindi na po ako nagpapahinga doon para makauwi at makita ko yung mga anak. Sa ngayon po, ang pinaplano ko sa kanila, ilayo muna sila dito, kung saan sila makabubuti at mapapaayos ang buhay nila.